na binibigay nila, siguro ang may mumungkaki, isipin yung mabuti kung iboboto nyo pa sila. Tama. Sa Quadcom, natapos na sila. Ayun, lumitaw na pinalitaw nila na meron daw paglabag ang ating Pangulo, kailangan usigin ng ICC. Pero sinasabi ko sa inyo, pati yung pamamaraan ng kanilang pagtatanong, pamamaraan ng pag-imbita ng mga resource persons ay masyadong arbitrary. Hindi na ipakita na binigyan nila ng hustisya ang Pangulong Duterte nung siya dumating doon. Ni wala man lang tumistigo pabor sa kanya, lalong-lalo na yung kumatawan sa kanyang laban sa droga. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the president stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. The rally in Tagum City, tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. Tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry, patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds, nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo eh. Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay. Ngayon, ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan lahat. Pero hindi ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yes. Magandang umaga sa ating mga kasama. At dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, good morning sa lahat umabot na tayo ng 179,000 subscribers. Maraming salamat po. At ano ba meron ngayon? Oo. Reaction ni Congressman Marcoleta, yung palasyo, dinipensahan dinipensahan yung NSC hindi ko alam kung ano yung pagdepensa nila. At meron dito, yung pork barrel daw. Anak ng tipaklong. Alam naman namin yung pork barrel nyo, di umano, gagamitin yan. Pasensya na nakasigo tayo ng hindi magandang fumes. Oo, kaya inatakin naman tayo ng rhinitis natin. Eto may balita si Chikadora. May masamang balak daw po, di umano. Sana, itong mga bagay-bagay na to, matapos na. Ika nga, sana 2028 na para mapalitan na itong mga ito. Di kaya, yung mga bagay-bagay na dapat alam nyo na. Ito, pasok na natin si Chikadora at ako sinisipo na. Grabe po Ibang klase pag may rhinitis ka. Pasok mo, Chikadora, anong meron? Nangungugo na tayo dito sa sipon. Sige, Chikadora, pasok mo. Nang dahil sa hindi na nila kaya ang maraming Pilipino, VP Sara ipagugurgur na raw ng gobyerno. Ito ang breaking news na ikinagulat tiyak ng maraming Pilipino all over the world ng lantaran at buong tapang na isiniwalat ng US Phil-Am vlogger na si Maharlika, ang isa sa mga balitang ikagugulat raw ng sambayanan. Nang dahil sa hindi na raw kaya ng administrasyon ang mga taong hindi na sila gustong manatili pa sa posisyon. Humantong na raw sa isang desisyon ang mga nasa Malacanang at ito ay ipagurgor ang Vice President na si Sara Duterte na tila ipag-uutos raw
ng First Lady na si Liza Araneta Marcos na mauna nang inakusahan ng extraction sa bansang Turkey. Sa kanyang naging recent vlog, walang pagpipigil na isiniwalat ni Maharlika ang nasabing revelasyon dahil alam raw ng mga taga-Malacanang na nabibilang na ang kanilang mga araw dahil sa samot-saring kontrobersyang kinasasangkutan ng bawat isa sa kanila. Bukod sa maanumalyang 2025 budget na umabot sa 6 na trilyon, tila nakarating na sa bansang Amerika ang bribery issue ng controversial House Speaker na si Martin Romualdez. Ang di umano'y kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos maging ang hindi mamatay-matay na issue patungkol sa kanyang pagdudurog maging ng kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta. Gayon din ang tila maanumalyang smuggling na samot-sari raw ang kinasasangkutan ng unang ginang, lalo't may mga ebidensya raw laban dito ang former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ayon pa sa US PhilAm blogger, hindi raw dapat magpabaya ang mga close-in security ng Vice President na si Sara Duterte dahil matatandang isiniwalat mismo ng kanyang kampo na minsan ang napahamak ang buhay ni Vice President Sara Duterte at ang marka sa kanyang leeg ang magpapatunay na minsan na rin siyang tinangkaang ipapatay ng ilang mga galit sa kanya sa mundo ng politika. Panoorin ang nakakagulat at makapanindig balahibong revelasyon ng Filipino blogger na si Maharlika na base ngayon sa Amerika kung saan lantaran at buong tapang na ibinulgar sa publiko ang di umano'y balak raw na pagpapagurgur kay VP Sara ng mga nasa gobyerno. Panoorin ang shocking video. Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Grabe, no? Yan, may ads lang, ha? Ibang klase, no? Ito, ayos sa video, ha? Mga kasama. Ito mga bagay-bagay na ito, dapat nga ho, magdoble ingat, triple, o talagang itodo na. Dahil, ito ay balita. Ayo kay, sa video, kay Miss Maharlika, na merong ang report na ganun. Tayo naman yung nag-reaction. At ngayon, alam naman natin talagang napakalakas talaga ng mga Duterte. Mula noon hanggang ngayon, lalong-lalo na sa Mindanao. Especially Mindanao, Cebu, Davao, talagang suportado. Hindi lang yan. OFW, migrante, lahat ng bansa, suportado ang mga Duterte. Ngayon, siguro, nakakaramdam sila, kaya ito nabalita ito. At alam naman natin, ito si Miss Maharlika ay maraming puting ahas. Kaya marami siyang mga nakukuha ng informasyon. Talaga na mga dapat hindi mo gawing biro yung sinasabi rito. Dapat nga. Doble, todo ingat para kay VP Sara. At ang kagandahan na may mga ganitong social media o mabilis may papaabot sa mga kababayan natin kung ano yung mga nababalita. Diba? Isang iglap lang, andyan na, may information na kagad. Pasensya na ho medyo ngungo ako At may sipon-sipon. Nag-yellow na kasi. Yan. Ay, tuloy natin to. I-echo nyo to habang nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile, VP Sara Tatanghaling Queen. According
sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang mga expose ni Atty. Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa, tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na that was first quarter of the year, itong 2024. Ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Yun. Buti na lang. Nabalita ito. At na-vlog niya ito. At wag ho masyadong papakampante kasi alam mo naman yung mga pwedeng mangyari talaga naman. Doble ingat na lang ho Kaya nga sinasabi natin kung gusto niyo ng pagbabago, PDP line at yung mga party list sa PDP line isama niyo na yung 2 doktor, si Doc Wilong, si Doc Richard Mata. At yung party list, PPP party list, Duterte party list, EPANA party list, at Sagi party list. So yun lang ho. At mapunta na tayo dito sa reaksyon ni Congressman Marcoleta patungkol saan? Sa kaugnay sa budget issue. Talaga namang yung budget na yan, talagang walang kasawa-sawa, no? Kahit ang program fund, kahit kung saan nila dalhin, talaga namang mamamayagpag. Mamaya, meron doon magsasalita. Kasunod ng video na ito, kung ano yung mga balak, meron ba patutsada di umano? Pasok na natin to. Pasok mo, Senador. Reaction niyo po dahil ngayon si VP Sara ay sobrang naiipit na sa budget. Ano pong reaction niyo dito? Doon sa Quadcom, ang mapapansin natin, ang talagang pinupuntirya nila yung dating Pangulo, Rodrigo Duterte. At ang nais nila siguro ay mapagtibay nila kung ano man ang maaring gawin ng ICC. Bagamat ito, sa tingin ko, hindi magkakaroon ng katuparan sapagkat sa aking pananaw, wala naman jurisdiction na yung ICC sapagkat tayo matagal nang nag-withdraw at hindi nila nakuhang ipakita yung kanilang request to prosecute within the period granted nung tayo nag-withdraw. Pangalawa, yung kay VP Sara, talagang malinaw na politika ang naging pasihan dito. Dahil kung totohanan talaga yung paggawa ng batas na sinasabi nila in aid of legislation, bakit naman yung opisina lamang niya ang tinuligsa at in-isolate? Napakarami namang opisina ang
pinagkalooban ng confidential funds. Sa tansya ko nga, hindi bababa sa 400 agencies ang nabigyan ng confidential funds. Nabinigyan din naman ng notice ng COA. Ibig ko sabihin, kung pare-pareho naman ganun na nabigyan ng notices at pareho namang nabigyan ng confidential fund, bakit isa lang naman na opisina? Sa mga tweet, meron talagang pakay na talagang usigin lang ang Vice President. At nakikita natin ang ginagawa nila ngayon. Budget niya inipit sa kadahilanan yun daw mga iba redundant lang. Sapagkat kayang gawin naman ng mga insang katulad ng DSWD, ng DOH, ng CHED, ng Department of Education. Kaya binawasan nila sapagkat ipamahala na raw yung ibang mga aspeto ng budget niya sa mga hensya ng gobyerno. Pero ang lumitaw ngayon, bakit ang mga representatives na ang direktang nagbibigay na nung dapat nagagawin ng department? Halimbawa yung AIX. O yan. Nandun na sila sa forefront. Sila na nagbibigay ng AIX, ng tupad. Hindi na pinadadaan talaga sa ano eh. Pagkatapos dumating pa yung AKAP na ito yung aking palagay, gagamitin lang nila sa eleksyon. Ibig sabihin, mamimigay sila. Iba-bypass na nilang agency. Sila na ang mga kandidato, mga representative na pupunta sa mga tao para parang ibig sabihin eh, gusto ba nilang sabihin sa tao na yung pera na yung galing sa kanila at sila yung tumutulong? Election period by next year eh. Ito yung kinatatakot ko, baka sakaling mailigaw nila, baka malin lang nila yung mga tao. Sana tulungan ninyo ang ating mga kababayan na may paliwanag na kung yan po ang naging kaparaanan para tulungan kayo sa pansamantala, kunin po ninyo. Pero hindi nila pera yan, pera po yan ng gobyerno. Pagkatapos yung makuha yung pera na binibigay nila, siguro ang may mumungkaki, isipin yung mabuti kung iboboto nyo pa sila. Tama. Sa Quadcom, natapos na sila. Ayun, lumitaw na pinalitaw nila na meron daw paglabag ang ating Pangulo, kailangan usigin ng ICC. Pero sinasabi ko sa inyo, pati yung pamamaraan ng kanilang pagtatanong, pamamaraan ng pag-imbita ng mga resource persons ay masyadong arbitrary. Hindi na ipakita na binigyan nila ng hustisya ang Pangulong Duterte nung siya dumating doon. Ni wala man lang tumistigo pabor sa kanya, lalong-lalo na yung kumatawan sa kanyang laban sa droga. Ang mga kinuha nila ay mga testigo na alam kong merong galit sa Pangulo sa iba't ibang kadahilanan dahil pinahuli niya o talagang pinakulong yung iba. Yung iba naman ay talagang inusik dahil nga sa droga. Ngayon, yung doon naman sa good government, kung saan inuusig ang ating pangalawang Pangulo. Nakita nyo naman ang dahilan. Kunwari, ang umpisa, in aid of legislation, pero ang pinupunturya nila impeachment. Pero sa tingin ko, walang ito eh. Walang basihan ito. Hindi ko rin alam kung may susulong nila sapagkat wala na rin kaming panahon. Maraming salamat po, Kong. Yan. Thank Kaya you. narinig nyo mga kasama ha. Pinaliwanag lahat ni Senador Marcoleta kung ano yung target ng yung mga komkom na yan. Mga bakulaw. Ha? At alam na rin ng taong bayan ang motibo nitong mga bakulaw na to sa mga Duterte. O kaya kay BP Sara, kay Tatay Digong. Pamumuliti ka talaga. Dahil malakas eh. Di ba? Kaya nga yung pera, na mga akap di umano, ay ginagamit at gagamitin na. Ito nyo, sinabi na sa video. Ngayon, ito, meron magsasalita dito. Ewan ko kung paniniwalaan nyo ito, kayo na bahala humusga. Basta ako, ang alam ko, yung flood control sa Bicol, hindi ko makita. Yun lang alam ko. Eto na, ipasok nyo na. Kayo na bahala humusga. Sino yung makikita nyo rito? At ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co. Wala rin daw mali sa pagtapya sa pondo ng DepEd at ng PhilHealth. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Mismong ang pinuno ng House Appropriations Committee, ang komite na nagsasala ng mga panukalang budget, ang nagtanggol sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa at the forefront ng Billionaire News Channel. Iginiit ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na wala itong pork barrel at hindi ito last-minute insertion. Lalo 2024 pa raw ito na isama sa pambansang budget. Walang corruption, direct sa tao siya. Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. It's DSWD. Ang namimili ng DSWD. Bagay na sinuportahan ng DSWD. Ha? Point, sinabi ni Asek Irene Dumlao na hindi hinahawakan ng mga senador o kongresista ang Naku pondo. Wala pang allocation yung mga legislators. Wow! The DSWD is the lead implementer. Wow! Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Pero Wow! may mga pagkakataon na may endorsement letter ang ibang mga Yun! mula sa mga kongresista. May mga instances na ganyan kasi may mga clients na nagpupunta sa mga legislators, humihingi ng tulong. And then of course, dahil nga wala naman silang program na ini-implement, di ba, ang ating pong Congress. They are not an implementing agency. So, i-refer nila sa DSWD. Walk in ka man or may referral ka,
ang gagawin pa rin ng social worker is i-assess ka pa rin niya, i-interviewin ka pa rin niya. Inuweltahan ni Ko ang mga kritiko ng AKAP. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka. Yang hiya naman kami sa iyo, kuya. Sabi ni Aling Mercy. Yang hiya naman kami kayo. Oh, halos lahat kami, hiyang-hiya naman kami. Oh, tuloy natin. In 11 days, si Napoles, 60 days lang. So, kailangan mo lang doon, resibo. So, matitempt talaga yung binigyan ng pera unless nasa puso mo na gawin yung tama. Ipinagtanggol din ni Ko ang pagtapyas ng pondo ng DepEd at PhilHealth. Yung sa laptop, hindi talaga kailangan. Nako! Yung supply ng supplier. Talaga? 2022 funds, 2023, nag-expire. Hindi na ba't lalagyan mo pa? Kung sa baso, puno na ng tubig. Ba't lalagyan pa ito? Matatapon lang ulit. Talaga ba? That's the reason. Kaya siya nabawasan. Ganun Talaga kaya? PhilHealth. Hindi naman ginagastos yung pera, 600 billion. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ilang mambabatas kung ano ang kanilang susunod na hakbang kaugnay sa pambansang Nako po. Nag-aaral pa. Sabi ni Kuya Gerald, pinag-aaralan pa raw. Wala na nga pag-aaralan, wala na. Ubus na raw, hindi umano. Anak ng tipaklong, oh. Yung sinasabi niya na inubos ng 11 days, Diyos ko po, kowa na nagsasalita eh. Diba? Halos lahat pinamumukha nyo sa taong bayan na ginastos at nilustay. Baka maliho kayo akusa. At ito naman, yung removal. Ito pasok natin yung removal. Kasi, ang mahirap dito sa mga bakulaw na ito, talagang iginigiit nila yung mga kagustuhan lang nila. Ayaw nila igiit yung mga kagustuhan ng taong bayan. Puro sila. Talaga naman, kahit igit nila, hindi sila mananalo sa taong bayan. Sa totoo lang, di ba? Ito, pasok natin to. Ano ba yung pag-uusap dito? Mas maganda sa malinaw, sila magbigay ng informasyon sa atin at sa inyo mga kababayan. Kung ano yung Palace Defense, VP Duterte Removal in NSC. Tama ba yung title? Lakihan natin, ha? Tama ba yung title? Tingnan natin kung ano sasabihin dito. Malacanang, bumuwelta sa banat ng ilang dating opisyal kasunod ng reorganization at pagkakatanggal kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yosores. Sinagot ng palasyo ang banat ng ilang dating opisyal at kaalyado ni Vice President Sara Duterte matapos siyang tanggalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang reorganization ng National Security Council. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang moral authority si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo para kusyonin ang pagtanggal kay Duterte sa NSC dahil dati rin anyang isinulong na matanggal sa konseho si dating Vice Presidente Leni Robredo. Iginiit ni Bersamin na may kapangyarihan ang Pangulo na mamili ng mga pinagkakatiwalaang opisyal na mapabilang sa konseho na siyang nagsisilbing advisory council tungkol sa pagbabantay ng seguridad. I am not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted. Nagkakautal-utal ka na, kuya. Nagkakautal-utal ka na sa pagpapaliwanag mo. Kahit baluktot daw, sabi ni Genevieve dito. Kahit magkabaluk-baluktot na ang paliwanag mo, sige lang. Kahit mali-mali na, sige lang. Sabi ni Genevieve dito. Anak ng tipaklong naman, kuya. Gawin mong diretso para maayos. No? At sa mga totohanan lang sana. Hindi yung ganyan, anak ng tipaklong. Diba? Kung iisipin nyo mga kababayan, mga kasama, talaga naman kahit na yung baluktot na alambre ay gagawing tuwid at pamumukha sa mga taong bayan, wala na ho. Wala na hong tiwala. Ilan lumabas ng mga survey na talagang wala na hong tiwala. Sino? Ang mga kababayan natin. Diba? Tuloy pa natin to para masaya. Masaya ba kayo pag nakikita nyo ito? Sabi ni Aling Roxanne dito, ako Kuya Goods, hindi. Kasi talagang yung tuwid, sinasalungat. Yung sinasalungat, tinutuwid. Ganun ho talaga sila, Aling Roxanne. Hindi natin sila kayang supilin pagdating dyan. Pero, sabi nila, pag umikot ng gulong, baka alam na this. Tuloy. Developments
it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Ang alin? Samantala, tinawag namang Marisyoso de Bersamin si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos akusahang niluluto ng Pangulo ang pagpapatupad ng martial law kaya inayos ang hanay ng NSC. Ayon sa opisyal, tutok ngayon ang atensyon ng Pangulo sa pagpapalago ng ekonomiya, pagtugon sa kalusugan at kapakanan ng mga mahihirap at kanyang legacy projects at wala sa isip niya ang pagpapatupad ng batas militar. It's not about Pagpapalawak, pagpapalaki ng ekonomiya. Ang problema, ang bigas, saan? Diba? Ang mo kamatis, 20 pesos isa. Alam nyo, sa ganitong nangyayari sa laki ng inflation ng mga presyo ng mga pagglobo, ng mga presyo ng mga produkto, biruin mo, isang manggagawa, isang ordinaryong manggagawa, bibili ka ng kamatis halagang 20 pesos. Isipin nyo, sino nakaranas yun? Bumili ka ng isang kamatis, 20. Kung kailangan mo 3, di 60 kagad. Naipasok lang natin. Marami kasing balita na nagpapalawak daw di umano ng ekonomiya. Ramdam nyo ba? Sabi ng ating kababayan, Jessica, ramdam nyo ba? Ako sa Mars dito, sagana kami dito sa Mars. Maayos dito sa Mars. Ibig sabihin, yung namumuno na alien dito, magaling. Maayos. Lahat talaga pantay-pantay. Pati sa labor, pati sa yung ibang klase. Makakabili ka ng mga bagay-bagay na pinagtatrabahuhan mo sa 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo. Sulit, kumbaga. Tuloy natin to. Martial law, it's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Na naman. Ewan ko sa inyo. Mas maganda sa maganda, ito, yung interview ni Attorney Vic dito, mas maganda dito, ito yung pakinggan natin. Kasi, sinabi niya dito, kung ano yung mga gagawin niya pag siya ay, ngayon, tatakbo siya, ano yung mga pwedeng gawin. Pasok na natin, Attorney Vic at Ate Karen. At sana mapanood nyo dito yung sinabi niya, yung slide niya dito, sinagot niya lahat ito na, pasok na natin. Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating iboboto. Sa loob ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo kami dito sa Harapan 2025. Ako po si Karen Davila. Napapanood nyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Ngunit ngayon, isa na siyang kritiko at sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Karen. Magandang araw at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya, yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga panya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-uusap because initially, sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses And sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan ka ng mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay. Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang
Panoorin nyo ito mga kasama, tapusin nyo hanggang dulo. Kasi meron talaga dito mga sagot ha. Parang ito yung mag-best friend, parang mag-best friend o tunay na magkaibigan na nagkahiwalay, nagkawatak dahil sa pangit na pamamalakad, hindi niya matanggap ay sasabihin na, aminin dito o ilalahad dito ni Atty. Vic o Senator Vic Rodriguez kung ano yung totoong ugali. Nino, sino yung tinulungan niyo noon? Talaga hong tuloy. Nakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And in 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino baka away mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So nandoon yung tiwala. Presidente na yan hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan nito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako, huwag mo kong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Atty. Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walked away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Yan medyo naglalaglang ho tayo Ito. Ito na naman siya Hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. Kahit So why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng sapagkat nakakaya ka rin Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap, mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at ang tilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Atty. Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isakin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon ba't ngayon senador pa? Kasi nungalingan yun. Wala akong palpak rin. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal.
At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, sa yung programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. At yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong admin. With Security Bank Wave MasterCard, you can ride the wave to wave annual fees. Administratibo. Meron ho mga marami tayong hindi pa nalalaman. Kaya kung sino nakaupo ngayon, eto ngayon, sinisiwalat ngayon. Dahil talaga namang ayon sa kay Atty. Vic, ito ay hindi na makatarungan. Kung sino nakaupo ngayon. Tuloy. Civil at best criminal, wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon, what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Come Lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linabanan. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo personally? In your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababang-mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. But di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap yun. Hindi katanggap-tanggap. Ayan na. Yung nagsalita kanina, taga Bicol, ito. Panoorin mo to. Ito yung sagot doon sa sinasabi mo. Na sinasabi mo kay BP Sara na yung confidential fund. Ito sagot ni Atty. Vic sa'yo makinig ka yung taga Bicol. Ito na. Tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. Paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yung dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? Siyempre, siya Pangulo
Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay, ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo, pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin, susubukan natin sa loob ng 6 na minuto. Sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. You know, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay, all right. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan lahat. Pero hindi pwedeng isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulela tayo, di ba? Kulela tayo sa math, sa reading, sa science at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan... Baka lahat makulong na. Hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty? Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, galing, no? Ano ko, nagalaw ko to, pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA, nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito with the proliferation of US military bases. Yung EDCA yan, US military bases yan But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. But that is essentially US military bases. But even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero
hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Yes. Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, mas sang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC, Article 118 pa rin. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka, sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala kada na ako kilo. dun eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay. Last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin. Oh, yan mga kasama ha. Napansin nyo naman at napakinggan nyo naman kung ano yung pahayag ni Attorney Vic dito. Ha? Hanggang sa muli ha. Bye-bye. Mamayang hapon po meron tayong upload. Bye-bye.